So kumbaga, syempre ngayon, paano natin sasabihin ang mga emotions natin, lalo na sa sa relationships natin? Sa pagiging, kunwari, leader tayo, or sa mga pagkakaibigan, or sa team work, sa group work, paano natin na-express ang emotions natin na hindi nakakasakit sa ibang tao? Bibigyan ko kayo ng isang simpleng formula. Ang tawag dito ay I message. Ako. I message. At ang formula na to ay meron 3 bahagi. Ang unang bahagi ay sasabihin mo sa tao kung ano yung positibo na nakikita mo sa tao. Halimbawa, Joel, alam kong mapagbigay kang tao. So mag-umpisa ka doon sa positibong nakikita mo sa taong yon. Unang bahagi yon. Pangalawang bahagi ay sasabihin mo yung emotions mo, yung nararamdaman mo dulot ng ginagawa ng tao. Halimbawa, Joel, alam ko mapagbigay kang tao, pero ako ay nalulungkot tuwing hindi ka nagbibigay sa sarili mo or tuwing hinahayaan mo yung ibang tao na gamitin ka. So kung titinan mo doon sa pangalawang bahagi na yon, sinishare ko yung emotions ko, but at the same time, importante na ang pinag-uusapan mo ay hindi yung tao, pero yung ginagawa ng tao. Kasi kapag pinag-usapan mo yung tao mismo, mafe-feel niya na ma-judge siya at magiging defensive agad siya at ayaw niya na maipag-usap sa'yo. Pero kapag pinag-usapan mo yung ginagawa niya, di ba, walang judgment doon. At ang focus nga doon ay yung nafe-feel mo. Yung pangatlong bahagi ay bumalik ka ulit sa positibo. Kasi nga, di ba, kaya mo naman ginagawa to ay gusto mong magkaayusan kayo. So bumalik ka sa positibo na, Joel, alam ko mapagbigay kang tao, pero nalulungkot ako kapag hinahayaan mo ang ibang tao na gamitin ka. Pero alam ko naman na open kang tao at makikinig ka dito sa mga suggestions ko. Dahil alam mo rin na kamahal-mahal kang tao. So tatlong bahagi ng I-message. Positibo tungkol sa tao, anong nararamdaman mo dahil sa action na ginawa ng tao, at muling positibo tungkol sa tao. Maaring magamit to lalo na sa mga group work, sa mga teamwork na minsan hindi kayo nagkakaintindihan at nagkakasamaan na ng loob. Alam naman natin na lahat tayo ay magaling. Lahat tayo may kakayahan. Pero higit sa kagalingan at sa kakayahan, importante ay lahat tayo open sa isa't isa. Ma-communicate natin yung feelings natin. Hindi lang tayo, di ba, sabi nga sa church, hindi lang tayo of one mind, pero of one heart, one soul, one body. Yun ang totoong pagkakaisa. Bilang pagtatapos, hayaan nyo ako magkwento ulit. Isang linggo nang nakalipas nung na-heartbroken ako nung gabing yon. Tsaka yung tumawag yung kaibigan ko na nabuntis. Pero alam mo, sa isang linggong nakalipas na yon, syempre may sadness pa rin. Hinayaan kong sarili ko maging sad. But since I took responsibility for my feelings, alam mo, masaya-masaya rin ako. Naka-move on ako agad. Yung mga relasyon ko hindi naapektuhan. Yung trabaho ko, yung focus ko sa trabaho ko, tsaka yung focus ko sa pamilya ko, hindi naapektuhan. Sa tingin ko nga dahil sa karanasan na yon at hinayaan ko lang sarili kong maranasan yon, yung feelings na yon, hiling ko mas malalim pa ang kakayahan kong magmahal ngayon. At doon naman sa kaibigan ko, dahil ginamit niya yung I message, ang galing. Kasi nag-usap sila nung boyfriend niya at na-realize nila na mali yung ginawa nila. At higit pa doon, mas naging committed sila na mag-take responsibility sa mga action nila. Na mag-take responsibility sila sa mga ginawa nila. Diba? Napakagandang ending. Kaya, listen to your emotions. Your emotions will never lie. They will always tell you the truth. And when you allow your emotions to be
Kapag hinayaan mo lang ang iyong mga emotions, they will lead you to be more real, mas totoo, and to be more alive, mas buhay. Eh di ba yun naman ang gusto ng Diyos para sa atin? Na mas maging totoo at mas maging buhay. Because God's glory is in man fully alive. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang taong totoong totoo at buhay na buhay. Muli, ito po si TJ Agulto para sa Youth Servant Leadership and Education Program. Salamat po.